gawin ito para magsisi ang lalaking nagloko sa'yo. Yon. Anyway, shoutout pala sa inyong lahat dyan. Yes, lalong lalo na sa mga OFWs natin dyan. Yun ha, stay strong mga utol. And then, ingat-ingat. At saka syempre, yung mga nandito na rin sa Pinas. Yun ha, shoutout sa inyong lahat dyan. Well, ito. Paano ba natin mabibigyan ng pagsisisi yung lalaking nagloko sa'yo? Yung nagkaroon ng third party. Yung nagkaroon ng other woman. Okay? So ito ngayon. Kailangan nating lumabas sa comfort zone niya. Oy, Kuya Kiko, dito na naman tayo sa comfort zone. Yes. Kasi kailangan mo talagang umalis para hindi siya magkaroon ng kampante. Kasi kung pumapasok ka sa comfort zone niya at saka may pagkakakampante pa rin sa kanya, na nagagamit ka pa rin niya, na nakakausap ka pa rin niya, na nakakausap niya pa rin yung mga anak ninyo, nakakauwi pa rin siya dyan, nakakatabi ka pa rin niya. So yung tipong parang walang nagbago, ganun pa rin kahit may other woman na siya. So kapag ganito utol, talagang hindi mo mabibigyan ng pagsisisi yung lalaki sa'yo na nagloko. So ang kailangan mo lang gawin dito, ito ha, para mabigyan mo talaga ng pagsisisi, kailangan is gawin mo ito ng walang pag-aalinlangan. Walang iba utol kundi umatras at wag na siyang tanggapin pa. Yes. Kasi kung umatras ka lang and then tinanggap mo lang din pala siya balang araw, sa oras ng pagpanumbalik niya, agad-agad mo siya tinanggap, paano mo siya mabibigyan ng pagsisisi? Mas lalo pa siyang mapapaisip na, uy, nakapagloko ako. Pero sa oras pala na kung kailan ako babalik sa partner ko, sa misis ko, or sa girlfriend ko, ay tanggap naman pala nila ako kaagad. Agad-agad. Hindi naman pala ako nahihirapan. Yes. So that's why next time, for sure utol, masisigurado ko sa'yo, mauulit pa yan. Nalulukuhin ka niya ulit. Kasi tumatak na sa kanyang isipan na ganito lang pala kabilis or kadali na bumalik sa'yo kahit nakagawa pa siya ng kasalanan. So saan yung pagsisisi dyan? Wala. Pero kapag umatras ka and then sa oras ng pagpanumbalik niya ay hindi mo na siya tinanggap, yes, talagang magsisisi siya. Kasi doon pa lang sa actions na bumalik siya sa'yo utol, ibig sabihin ay mahalaga ka sa kanya. Ibig sabihin ay ganito ka kaimportante pagdating sa kanya. So bumalik siya, kampante siya. Uy, babalik ako sa misis ko, sa partner ko. So kampante ako, i-message ko siya or pupunta ako sa kanila, kakausapin ko siya. So kampante siya doon, hindi siya nagsisisi. Pero sa oras na pagpanumbalik niya, sa pag-message niya ay hindi mo na tinanggap, yes utol, matitiyak ko sa'yo, talagang magsisisi siya na dito mo masusupalpal yung pagkaroon niya ng kampante. Na uy, teka lang, parang hindi ito yung gusto kong hinahangad or yung gusto kong mangyari. Na sa pagpanumbalik ko, akala ko tatanggapin niya ako, yung pala ay hindi na. Yes. So dito na siya ngayon magsisisi dahil yung taong pinaka-importante sa kanya na gusto niyang balikan ay hindi na siya tinatanggap. Yes utol. So ngayon, ito palagi kong nakikita or nababasa sa comment section. Kuya Kiko, what if kung may anak kami? Applicable ba yung gawain na ito? Then ito mga utol, always ko pong sinasagot ay yes, pareho lang, applicable po. Kahit may anak kayo, na kahit may anak kami Kuya Kiko, yes po utol. Kasi kung yan yung sa isip mo na tumatatak sa iyong isipan, na Kuya Kiko, ayokong umatras dahil may anak kami, tiyak utol ito, masisigurado ko rin sa'yo na kapag ganito yung mindset mo nang dahil sa anak ninyo, ay gagawin po yan ng bala or gagawin na bala po yan ng partner mo. That's why palagi na lang din siya itong magloloko sa'yo dahil alam niya na may anak kayo, na hindi mo kayang umatras sa kanya dahil may anak kayo. So ginawa niya pa ngayong alas, ginawa niya pa ngayong pambala sa'yo, yung anak ninyo. So okay lang ba sa'yo yun? Siya nga hindi nag-aalala or hindi nag-iisip kung ano yung magiging kahahantungan ng anak ninyo. And then ikaw ito ngayon magpapakabulag ka na lang. Diba? So kailangan mong ipakita sa kanya na okay, kapag ganito yung ginagawa mo, na magloloko ka sa amin, ay ito din yung mawawala sa'yo. Yes.
So yun dapat ang ipapahiwatig natin dito. Minumulduran natin siya, tinetrain natin siya, binibigyan natin siya ng pagsubok. Yes, na kung makagawa siya ng kasalanan ay ito ang mawawala sa'yo. Ito yung mababawas sa'yo. That's why nga utol na bumalik yan. Dahil importante ka sa kanya. Pero ang tanong, okay lang ba sa'yo na ganun-ganun na lang? Babalikan ka na lang kung kailan niya gusto? Kasi always ko rin ito na nababasa na Kuya Kiko. Paano ko pabalikin yung partner ko sa akin na nagloko? So binabalik ko rin yung question. Okay lang ba sa'yo na niloko ka and then pababalikin mo pa? So ganun na nga utol, kailangan mong gumising. Sa katotohanan, niloloko ka na ng taong ito. Inaapakan na yung pagkatao mo. Hindi ka na nire-respeto. Then ikaw pa itong humangad na kung kailan siya bumalik sa'yo? Come on, wake up ha? Instead na gusto mo siyang pababalikin sa'yo, ay dapat siya na tong ibabasura mo. Kailangan mo siyang ibasura dahil wala siyang kwenta eh. Kung yung hinahangad mo ay pagbabago, ito based on my experience utol, I tried na rin na magstay sa relationship dahil sa paghihintay ng pagbabago ng partner. Pero anong nangyayari? Wala. Ito magagarantiya ko sa inyo, kung yung hinahangad ninyo ay pagbabago, nag-aaksaya at saka nag-aaksaya lang kayo ng oras. Walang magbabago dyan. Pareho pa rin yan utol sa kung ano yung naranasan mo sa kanya sa past. At saka until ngayon sa present ay walang pagbabago. Trust me, again, ganyan at ganyan pa rin yung mararanasan mo sa kanya sa future. Kasi wala naman tayong ibang pinag-uusapan na tao dito kundi siya pa din yan. Yung pagbabago kasi is hindi nangyayari or hindi nagaganap sa kalagitnaan na kayo ay magkarelasyon or kayo ay magkasama pa or in a relationship. Nangyayari po yung pagbabago ng isang tao once na mabibigyan mo ng realization sa pamamagitan ng paghihiwalayan mo na, pagtanggal ng presensya mo sa kanya. Yes, dyan mo mababago yung isang tao. Pero Kuya Kiko, nakakatakot naman. What if kung magbago nga siya and then ayaw niya nang bumalik sa akin? Ano ngayon? Ang importante dito is nakaalis ka sa taong yan. Kung magbago man siya, di bahala siya, buhay niya na yon. Ang importante din or yung mahalaga sa lahat ay nailigtas mo yung buhay mo sa kanya dati. At saka magpasalamat ka dahil ikaw itong tao na nagpabago sa kanya. Yes. So hindi man sa pamamagitan na bumalik siya sa'yo, kundi bilang gantimpala is magkakaroon ka pa ng swerte in the future. Nabibigyan ka pa ng mas deserve mong mahalin, na karapat-dapat mong mahalin, na hindi ka talaga mag-aaksaya na ng oras kaysa manatili ka dyan utol. At saka huwag na huwag mo siyang bigyan ng dahilan na para magstay ka pa, kagaya niyan sa mga anak ninyo, kagaya niyan sa kung ano-ano pang mga ari-arian. Kasi mas lalo lang siya makakampante. Uulitin ko, kampante po yung kailangan nating tanggalin dito sa kanya para mabibigyan siya ng pagsisisi. Okay? So yun lang po mga utol sana'y magpakatatag kayo, kayang-kaya nyo yan. So ingat kayo, God bless and babush! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo.